Yun o, traffic update ho tayo dito sa may Boulevard Corner, Rojas Avenue, Davao City. So bakit ito yung ano natin finiture? Kasi ito yung pinaka focal point, no, ng Davao City area. Ang ibig kong sabihin sa focal point area is yung ano, no, kumbaga itong area na to dito, itong bahagi or kalye, kahabaan itong Rojas Avenue ay siyang babaan, sakayan, ikutan or last portion or pinaka huling ruta, no, pinaka end point ng mga rutang galing sa north, east, west, south. Tama ba? So yun, galing kang Kalinan, galing kang Tugbok, Mintal, Marilog. So ito yung pinaka end point, no, dito sila dadaan lahat sa Rojas Avenue. Tapos papunta namang Toril, southern part of Davao. So dito din, no, dadaan ang mga ruta nila. And kapag ikaw na may galing sa northern part of Davao, so yun yung papuntang Panakan, Saasa, Barangay Saasa, Panakan, Tibungko, Lasang, Bunawan. So ito rin yung ano, pinaka entry and the exit point nila, no. So dito lahat ang babaan. Gaya nito, for example, tingnan natin to, ito yan. Itong jeep na to, rutang Toril. So Toril is located yan, no, sa southern part of Davao, all the way to ano na yan, no, Digos, Davao del Sur. Parang boundary na siya ng Davao del Sur province. And sa kabila naman ay yung galing Kalinan, Mintal, Tugbok District, Marilog. Kita nyo yan. So Kalinan, Rojas. Yan naman, Marahan. Marahan is ano pa rin yan, no? Sakop siya ng Marilog. Marahan, Barangay Marahan, Marilog District. Ang Marilog, Marahan or Marilog District, Kalinan is yun po yung ano, no, papuntang Bukidnon, Central Mindanao. Diba? Kung mapapansin mo natin, kahit anong ano, kahit peak hour ngayon, alas 5, time check ko tayo dito, it's 5:23 ng hapon. So ito dapat yung panahon na siksikan, no? Napaka-traffic sana dito sa area na to dito, pinaka-congested na part ng Davao City sa Poblacion District. Ito yung area na to kasi nga focal point, no? Ito yung babaan, ito yung pick-upan. Basta dito yung ano, pinaka-dulo to dulo, no? Galing sa mga iba't ibang distrito ng Davao, sa mga suburbans area ng Davao City. So dito yun lahat sila dadaan. Sa kabila is papuntang Toril, dito naman is papuntang Kalinan. And syempre dito rin bababa yung mga taga northern part of Davao, Barangay Bunawan, Lasang, Panakan, Tibungko, Ilang. So as of now wala tayong nakikita ano, no, galing sa Bunawan, Tibungko area. Puro lang muna Kalinan. Yan lang. So ibig sabihin pala, kapag nanonood ka nito na hindi ka taga Davao, tapos the moment na pupunta ka rito, kahit saang lupalop ka man ng Davao City manggaling, laging pagkatatandaan na ito yung pinakahuli, no? Ito yung pinakahuling babaan na area, itong Rojas Avenue. So ibig sabihin, ano ba, saan ba natin makukumpara ang Rojas Avenue sa Manila, no? For example, parang Pitex or Cubao or MOA. Tama ba? So lahat ng pinakababaan, pinakadulo ay ang Pitex or slash MOA. So para ito na yun. So Rojas Avenue, basically siya ang pinaka focal point, pinaka heart of the city sa pagdating sa mga ruta, ha, when it comes to ano, mga routes, public commute transportation. Kung napansin nyo, diba, dapat gantong oras ay sarado na yung kabila, close na yung kabilang kalye dahil sa nagsisimula ng magbukas yung night market dito sa Rojas. Pero ngayon kita nyo naman wala pa masyadong sasakyan dumadaan kasi nga linggo, no, so hindi traffic. Pero wag pa rin pakumpiyansa, ha, kasi may pagkakataon talaga dito na biglang ano, no, di mo maintindihan or hindi mo lubos maisip na nagka-traffic siya despite sa araw, Sabadot Linggo, pero traffic pa rin dito. So ngayon, tsamba, swerte na hindi siya traffic. May ibig sabihin, kapag pupunta ka ng Davao, syempre, di ba, nasa ano yan, kumbaga famous ang Davao City when it comes to traffic
Napaka-light ho talaga siya. Tatlong metropolitan sa Davao City, merong tatlong metropolitan sa Pilipinas. That's sa Metropolitan Manila, Cebu, and Davao. So sa lahat ng metropolitan, natatanging Davao City lang talaga yung pinakamaluwag ang traffic congestion. Kumbaga pag ikumpara yung tatlong na yun, metropolitan or metropolis area sa Pilipinas, Davao City naman talaga sadya ang may pinaka maluwag na kalsada. Ibig ko sabihin na hindi siya ganun ka-traffic. Slow pacing pa rin siya to compare sa dalawang metro cities. So kung ikaw ay taga Davao, dito ka lang sa Davao lagi tumatambay, naninirahan, nagtatrabaho. Kumbaga parang buong buhay mo is nakasalalay, buong buhay mo is dito lang talaga sa Davao City nakaikot. Gawa nga dito yung business mo, andito yung iyong trabaho. Masasabi mo talaga na Davao City is napaka-traffic, Super naghihirap ka, nagsasuffer ka na talaga sa napahabagal ng takbo ng mga sasakyan, gawa ng siksikan nga sa daan. Pero the moment na ikaw ay makapasyal, makapuntang Cebu and Manila, makastay ka ng at least 1 week sa lugar na yon na nabanggit ko, Cebu City and Manila, or Metro Cebu, Metro Manila, talagang tsaka mo ma-appreciate ang Davao City na di hamak na mas mas maluwag ang daan natin dito. Hindi pa patatayo ganun ka worst na traffic. Yes, kung i-compare ang Davao City like 10 years ago at ngayon, syempre mas traffic nga talaga ngayon. Gawa nung ang natin dito, population, tumataas na tayo dito. Nasa mga 2 million, almost 2 million na yung dito yung mga naninirahan sa Davao, Hindi pa kasama yung mga taga-ibang probinsya na dito pumapasok, nagtatrabaho, naungupahan, nag-aaral. So million, 2 million mahigit. So ibig sabihin, napaka-congested na ng Davao City ngayon kumpara 10 years ago. So ganun din sa sasakyan. Siyempre kapag marami population, talagang magkukos din yan ng maraming sasakyan. Siyempre lahat ng mga pupunta rito bibili ng sasakyan. Siyempre hindi naman lahat sanay mag-commute, public transport commute. So yung iba bibili ng sasakyan. Tapos siyempre tataas din yung demand ng mga taxi, di ba? So mas maraming taxi dito. Konti lang yung jeep sa Davao. Yan, kumunti ang jeep sa Davao, gawa nung 1 year contract ang LTFRB dito na binibigay na prangkisa. Kasi nga mag-phase out na nga ang jeep dito sa Davao. So per delay nga na today. So per delay na itong phase out to 100% phase out ng jeepneys sa Davao. Dapat pa to 2020, pero dahil nga sa pandemic, so yan nagka-aberya, kaya yan dagdag sa ligasiya din sana yon ng Duterte presidency. So sayang hindi natuloy kasi nga pandemic, so ang daming mga priorities pa talaga dapat uunahin, so nagka-aberya, so naantala, hindi pa siya implemented hanggang ngayon. Pero siya, kumbaga bumagal man or stagnant man yung progress ng na yon, yung highly urbanized HPBS or high priority bus system dito sa Davao, or HPBS, na stagnant man siya or nahinto yung progress nung project na yon, at least andun pa rin yung yung point na tuloy-tuloy pa rin, hindi siya cancelled. Ibig sabihin nun, patuloy pa rin siya na ginagawa ng paraan para magiging magiging possible. So example nun or ebidensya, proof ko dun is yun na nga yung ating unti-unting pagkawala ng mga jeepney dito. Kumbaga hindi na lahat ay nakakapag-renew. Kaya kung napapansin nyo dito, kung kayo dayo o kahit hindi kayo pumunta ng Davao, kahit di pa kayo nakapunta, kung titingnan nyo sa mga vlog ko dito, bilang na talaga sa daliri yung mga public transportation jeepneys compare sa mga private vehicles and taxis. So more on talaga dito, taxis and mga private vehicles, mga private cars. So yun, nagpapatraffic ho rito, hindi ho yung mga jeepneys kundi mga private cars. So ibig sabihin nga talaga pag maraming tao, tataas yung demand ng sasakyan, tataas yung demand ng taxi. So ang Grab dito nasa 1,000 mahigit na, yung 1,000 sarado o basta 1,000 plus ang Grab dito, Grab car. Dati lang ilan lang ba yun? Ay wait lang, sorry mali. Dati 200 lang, ngayon nasa mga 500 na ang Grab car sa Davao.
Diba? So marami na rin yun. Tapos ang taxi, ang dami rin na taxi dito, 6,000 to 8,000. Kung di ako nagkakamali, hindi siya bababa sa 6,000 units, hindi rin siya lalagpas sa mga 8,000. Pero maaaring ano pa doon, may mas tama pa, mas accurate, baka lagpas nga talaga ng 8,000. Pero diba, kahit pa sa sobrang daming tao ng Davao, hindi pa rin siya ganun congested, no? Yung iba nga nasasabi ano pa rin, no? Parang boring pa rin daw yung Davao, walang tao. Hindi, may tao naman. Sadyang ano lang talaga siguro na atsimpuhan mo lang dito na pumunta ka gabi na. Kasi mga taga Davao dito kapag pagka alas 12 wala na yan. Last call na yan sa mga inumin alak, no, sa mga beer houses. Last call, tapos labas ka na sa ano yan, sa iyong mga beer houses, pinakamatagal yung alauna. Or else police na yung hahatakin, hilahin ka na ng police palabas kung hindi ka makikinig sa mga taga establishment na ikay lalabas na. So ito lang, traffic update tayo dito. Siyempre linggo, no? Baka kasi yung iba dyan nagtatanong or nagtataka, wondering or curious about traffic dito, traffic situation sa Davao City during Sunday, kung traffic pa rin ba. Yes, traffic pa rin naman, pero hindi gaano. Siyempre nga, given nga yun, Sunday. Walang mga tao masyadong pumupunta ng lumalabas ng bahay. Kung lumalabas pa ng bahay, rekta na sa mga shopping malls, simbahan, and parks. Walang mga sadyante. Bukas o sunod na araw, Lunes or Martes, basta sometimes, no, sa yung mga regular days tayo pupunta dito ulit. Yan. So yung mga weekdays, no, try nating dito ipakita sa inyo yung ganitong oras, peak hour. Set up pa lang yung iba, hindi pa talaga tapos yung ibang nagprepare na kailang mga paninda. Kasi nga maaga pa lang, 5:34. Dito pala sa Davao, meron kong mga nakikitang mga comment ng mga taga Davao na yan nga, nakakatawa daw kasi ang mga taga Davao ay naglalakad na lang pauwi galing sa trabaho kasi wala silang masakyang jeep kasi punuan na. O di kaya mas pipiliin nilang maglakad na lang kaysa mag jeep dahil sa malilit lang sila lalo, no, or matatagalan sa kanilang mga biyahe. Tapos yung mga dayo naman, mga bisita, yan, mga turista, yun, sila yung sumasakay ng jeep dito sa Davao. Kasi nga pag taga Davao ka, kumbaga estimate mo na, calculated mo na yung travel time kapag ka mag-jeep ka. So for example, sabihin natin from Ateneo de Davao University, ito yung building na yan. So from Ateneo de Davao University, uuwi ka ng sabihin natin Gravahan, Matina, or SM Ecolanda. I mean Matina na lang, Gravahan. So pagka peak hour ay may mga instances talaga, no, na mas mabuting maglakad na lang kaysa mag-jeep kasi wala talagang kasiguruhang makarating ng maaga kapag mag-jeep kasi sobrang traffic nga. Okay lang din naman, no, nakapag-exercise ka na, nakatipid ka pa sa pamasahe, lalo't kung may kasama kang maglakad, may pa kayo, banding, di ba? Banding moment habang naglalakad, nagkikwentuhan, di ba? Habang naglalakad o holding hands while walking, mga ganon. So sana all. Di ba? Ganyan lang. So masaya. Gravahan, malayo ba yon? Matina or Bangkirohan? Posible, no? May kalayuan yon, pero pag may kasama ka naman sa paglalakad, okay lang yun, wala problema. Kasi may kausap ka, may kakwentuhan. So gantong oras, dapat may mga na dito, mga bus, yung pubs, no? Ano ba ibig sabihin ng pubs? Public, peak hour augmentation bus system. Pubs. So yung mga buses na bumabiyahe papunta dito sa Davao, like mga bachelor tours, LCI, lahat yan sila ay obligado, no, na magbigay ng at least 4 or mag-provide, no, ng at least 4 na unit para tutulong, no, na babiyahe sa mga suburban areas sa Davao City, sa mga barangay, for example Barangay Mandog, Barangay Toril, Kalinan, Bunawan. So dito yan sila kasi kapag peak hour ho dito, hindi na talaga kakayanin ng
mga jeep ang dami ng pasahero. Hindi ma-accommodate, no? Kaya yung ano, parang obligado, mandatory, or ano, parang city ordinance, no, na magbigay ng or mag-provide ng at least 4 na unit na babiyahe during peak hours. So anong oras ba yung peak hours to sa Davao? Alas 5 hanggang alas 6, so 2 hours. Pero dito dati yon, no? So sana baguhin na, gawin ng alas 4 hanggang alas 7. So 3 hours, 4, 5, 6, 7, 3 hours na. Kasi kung ano, kung 1 hour lang pala, kung 5 to 6 lang, 1 hour lang, parang imposible yun, no? Kasi pansin ko talaga dito kahit alas 7 traffic pa din hanggang alas 8. Tapos early as 4 PM wala na, siksika na talaga yung mga jeep dito. Ano yun ha, kapag ang ano yun, ang tinutukoy ko doon is yung ano, weekdays traffic. Ito yung sinasabi ko sa inyo na focal point area ng Davao City, kasi nga magpapang-abot dito yung mga ruta galing sa Baraka, Tanturil, southern part of Davao papuntang mga Santa Cruz area, Davao del Sur. Tapos Kalina naman, galing naman yan sa ano, central part, northern central part of Davao, Marilog District, Kalinan, mga Tugbok District, Mintal. Tapos ito naman sila Saloy, Santong Saloy, Kalinan, okay. Tapos yung mga taga northern, ulitin ko, Bunawan, Ilang, Panakan, Tibong, Kulasang, and sa kabila naman Mandog doon, sa unahan lang ng konti. So ito yung pinaka focal point area ng Davao City. So yun lang, no? Sa mga nagtatanong dyan, ng mga taga Davao na medyo matagal lang hindi nakauwi, like 6 months ago or 1 year na nakalipas, hindi pa kayo nakabalik dito. So gusto nyo lang sigurong kumustahin ng Davao City. Traffic situation during Sundays peak hour. So ito yon. So light lang, no? Hindi siya matraffic. Pero kita nyo naman, no? Agawan ang mga pasahero, ano pa rin, no? Marami pa rin mga nakatayo, nag-aabang ng mga jeep. Hindi pa talaga ganun ka okay ano natin dito, transport system sa Davao. So sana ay magawa na ng paraan talaga ng ating ano, city government of Davao. Tagalirot. And ito naman, mayroon tayo dito ano, may ganap dito, may mga waiting ng mga night market goers. Okay na tayo dito, no? So maraming salamat sa mga nanonood dyan. If you come this far, ay congratulations. Napakatyaga mo, no, manood sa vlog natin, sa ating video. Anyway, so yun lang, no? Paalam sa susunod na mga video.